Ini-imply nila, kapag ka ikaw ay nag-MR dun sa iyong contempt order, hindi ka na dapat nagsisik ng remedy sa Supreme Court. And I think it's really violative of the right of the resource speaker. Wala namang forum shopping dito. Di ba kayo korte? Di ba? If the remedy is available dun sa mga na-contempt according to your rules, then you should follow the rules. Ngayon, yung karapatan ni Colonel Grijaldo at ng iba pang mga resource speaker na lumapit sa korte sa proper venue para questionin yung mga action ninyo dyan sa House of Representatives, bakit nyo sila pipigilan? The Quad Committee is operating on their bloated ego na parang hindi sila pwedeng ma-question. Sobrang nakakadiri. Pakita ko lang yung part na kinontempt nila uli si Colonel Grijaldo. Go! Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Yung tapang mo, nawawala eh. Hawagin mo yung kakampi mo. I wonder, no? Kasi ang kapal ng mukha nitong mga kongresista na to na magsabi na representative kami ng bayan. Tinanong nyo ba, ikaw Barbers, tinanong mo ba yung constituents mo kung agree sila dyan sa quad? Nagbigay siya ng statement ukol dun sa kanyang experience kung saan nilapitan siya ni Benny Abante at saka ni Dan Fernandez na i-confirm yung mga parts ng affidavit ni Garma. So, eto yun. Mauna ang panahon na magpakabanata. I don't want to betray our beloved country. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person after I answered question related to extrajudicial killings. I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying as I have not read the affidavit. Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamuti sa amin. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. Etong pasabog na to ni Colonel Grijaldo sa Senate, confirmed yung mga observation ng maraming tao na mukhang scripted tong hearing ng Quadcom. And etong testimonya ni Colonel Grijaldo sa Senate, the hearing is already going on. Habang tumatakbo ang hearing, sinamon siya at kinausap at tinanong kung saan siya po pwedeng pumasok doon sa affidavit ni Garma. Hindi naman siya parang kinausap lang to, briefing lang to. But why do you need to be brief? If this is a legislative inquiry, you are supposed to inquire and solicit statement from these people. So, bakit nyo kailangang isamon sa gitna ng umaandar na hearing si Colonel Grijaldo at ang sinasabi nga niya ay gusto niyo siyang magsalita tungkol sa reward system? Bakit nyo kailangang gumawa ng ganyan habang tumatakbo ang hearing? May intindihan ko kung kunwari nagkita kayo before no start nung session. But for this one, it has been going on for quite a while. 14 hours na nga daw na nag-hearing And yet you felt the need in the middle of hearing, kailangan nyo kausapin si Grijaldo. Paano naging appropriate yun? Paano naging tama yun? Benny Abante at Dan Fernandez. So, anyway, maraming sinabi dun si Colonel Grijaldo ng mga taong involved. At ito ay later on ay na-encapsulate sa CCTV na pinresent din sa Quadcom kanina.
Pero, nung tinatanong na ngayon nila si Colonel Grijaldo tungkol dito sa affidavit, si Colonel Grijaldo, ang lagi niya lang sinasagot ay pinaninindigan ko po ang lahat ng sinabi ko doon sa aking affidavit and I would like to invoke my right against self-incrimination. Napikon sa kanya yung mga kongresista at kinontempt siya ulit. Si Colonel Grijaldo ay pinalipat din from the facility ng House of Representatives. Gusto na siyang dalhin sa Station 6 sa Quezon City. Talagang kinawawa si Colonel Grijaldo dun sa hearing kanina. I have to say that. Even tong si Adjong na kine-question, yung pag-invoke ni Colonel Grijaldo ng kanyang right against self-incrimination. Kasi, ang hindi ko kasi magets dito, affidavit na yun eh. Sworn na yun eh. Tapos gusto niyo baligtarin niyo yung sinasabi niya? Ganun kasi yung tenor ng pagtatanong nila eh. Nagsisinungaling ka dyan sa affidavit mo. Eh, sworn na yun eh. Affidavit na yun eh. Bakit yung gusto siyang magsalita at baguhin yung sinabi niya na? Question, so up until now, sa custody pa rin si Colonel Grijaldo ng Tuwadcom. Wala ba siyang lawyer, Joey? Well, actually, tinanong siya kung meron siyang abogado. Sabi niya wala. Pero sabi ganun ng Tuwadcom, gusto mo ba bigyan ka namin ng abogado? Sabi no. Sabi ni Colonel Grijaldo, no. Ang problema kasi nagmamatigas si Colonel Grijaldo. Pag obserbahan mo yung behavior ng Tuwadcom, ang gusto kasi nila magpalabasin na, alam mo, ikaw pagbibigyan ka naman namin eh. Basta lumambot ka lang sa amin. Eh ang problema, si Colonel Grijaldo nagmamatigas talaga. Ayaw niya talagang mag-fold dun sa kanyang affidavit. Ganon. And etong si Paduano, meron pa siyang pa-effect na, alam mo, pwede ka namang mag-MR dyan sa contempt order mo eh. Ganyan, pwede naman na, ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, ganun. Pero balita ko, nag-file ka na ng certiorari sa Supreme Court. So, paano yan? Ganyan. And, ito nga yung magandang question dito sa Quad Committee na to eh. Bakit problema sa inyo na nag-seek ng remedy yung mga resource speaker na kinontempt ninyo at the same time humihingi sa inyo ng MR para i-lift yung contempt order? For the House of Representative members na nandun sa Quad Committee, para sa kanila, well, at least yun yung ini-imply nila, no? Ay ini-imply nila, kapag ka ikaw ay nag-MR dun sa iyong contempt order, hindi ka na dapat nagsisik ng remedy sa Supreme Court. And I think it's really violative of the right of the resource speaker. Wala namang forum shopping dito. Di ba kayo korte? Di ba? If the remedy is available dun sa mga na-contempt according to your rules, then you should follow the rules. Ngayon, yung karapatan ni Colonel Grijaldo at ng iba pang mga resource speaker na lumapit sa korte sa proper venue para questionin yung mga action ninyo dyan sa House of Representatives, bakit nyo sila pipigilan? The Quad Committee is operating on their bloated ego na parang hindi sila pwedeng ma-question. Sobrang nakakadiri. Pakita ko lang yung part na kinontempt nila uli si Colonel Grijaldo. Go! Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Yung tapang mo, nawawala eh. Hawagin mo yung kakampi mo. I wonder, no? Kasi ang kapal ng mukha nitong mga kongresista na to na magsabi na representative kami ng bayan. Tinanong nyo ba, ikaw Barbers, tinanong mo ba yung constituents mo kung agree sila dyan sa Quad